Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo dito guys na dumating mula LBC. Yan, ito guys isang piyesa to na ang piyesa na to EPS motor o electronic power steering. Yan, gaya ng lagi natin ginagawa guys, magre-repair tayo ng EPS motor. Yan, ito guys galing pa to ng barangay Pada-Pada, Santa Ignacia, Tarlac. Yan, ito guys pinadala ni Sir Martin Cristobal de la Cruz. Yan, siya ang may-ari guys ng EPS motor na to. Sir Martin Cristobal de la Cruz, shoutout nga pala sa sir. Maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa akin. Sa akin nyo ipare-repair tong EPS motor nyo. Yan, ito kasi guys ang EPS motor na to napakamahal nito, lalo na sa kasa. Kaya ito guys napanood ni Sir Martin ang vlog ko tungkol dito sa pagre-repair ng EPS motor. Kaya ito guys pinadala sa atin to guys ni Sir Martin. Yan, shoutout sa Sir Martin Cristobal de la Cruz. Yan, bali ito guys EPS motor o electronic power steering. Yan, and guys ang gagawin natin dito bubuksan ko to guys. Yan, tapos kukunin natin yung pyesa rito sa loob. Yan, tapos re-repairin natin doon sa may operating room ko. Yan guys, ang gagawin ko rito bubuksan ko muna, tapos papakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag re-repairin ko na. Bali ito guys pang Hyundai i10 to guys. Ang EPS motor na to parehas lang to ng pang Hyundai Accent. Part number lang, sa part number lang sila nagkaiba. Yan guys, bubuksan ko muna guys. Yan guys, natanggal na natin sa may karton na pinaglalagyan. Yan, tapos ito guys yung balot niya. Yan. Bali ito guys, siguro naiwan ng may-ari doon sa may sasakyan yung yung damper niya rito. Ito guys may damper yan, tapos may spline yan. Bali naiwan siguro doon sa may sasakyan pagkakabunot. Wala kasi siya guys, wala rin siya rito sa pinaglalagyan. Yan. Buti guys, ito hindi naiwan yung carbon brush. Bali, 4 na piraso yan. Ang 4 na pirasong carbon brush. Yan. Ano ito guys yung carbon brush niya. Ito guys, nabibili ito sa may Lazada. Sa online yan, nabibili yan. Yan. Tapos guys, syempre, testing muna natin. Yan, ito guys, positive, negative. Yan, dito natin lagay guys yung positive sa pula. Yan, tapos ito guys yung itim. Yan, dito sa may negative. Yan, ito guys, kitang-kita naman hindi siya gumana. Yan, hindi siya naiikot. Wama. Ikot natin to guys. Yan, wala. Subukan natin guys pukpukin ng dahan-dahan. Yan. Okay lang. Bali ito guys, wag nyo pupukpukin ng bakal kasi baka kumalas yung magnet, mapipilitan bumili na yung may-ari niya kapag kumalas yung magnet niyan. Yan. Yan guys, wala na talaga. Yan. Ngayon, buksan natin. Ito guys, dun sa isa kong nirepair na pang Hyundai Accent, flower ang tornilyo niya. Patay mo na yung charger. Baka flower. Ito naman guys, Philip screw o Philip yung yung gagamitin natin. Yan, bago natin tanggalin yung guys sa luwagan, kailangan tandaan natin para kapag binalik natin meron tayong palatandaan. Yan. Mukhang na-repair na rin ito guys kasi wala na yung niya. Yan, ito yung tanda niya. Wala na sa saklong pagkakatutok. Yan, ito guys, ito yung tanda niya nandito. Malayo na. Baka na-repair na rin ito. Kailangan guys, lagyan natin ng ito. Kailangan ng lagayan para hindi maghiwa-hiwala yung mga pyesa o hindi ma-misplace. Yan, bubunutin na ngayon guys. Yan, ganyan lang. Yan. Ganito guys yung sinasabi ko, kapag nabuktok nyo yan na matigas, baka kumalas yung magnet. Yan, hindi na mapapakinabangan yan. Baka binuksan lang to guys ng may-ari. Original pa naman guys yung niya, carbon brush.
Yan. Yung improvise ko na cooler. Yan. Kailangan guys sa may sariling lagayan, baka maghiwa-hiwalay. Medyo may pagkakaiba siya guys ng Hyundai Accent dito sa may ano niya, yung pumapasok dun sa manibela mismo sa ilalim. Yan, medyo may pagkakaiba sila ng Hyundai i10 at saka Accent. Yan, tapos ito guys yan, naka ano na siya, pantay. Yung sa may Hyundai Accent, medyo may naka labas na shafting. Yan, ito guys nakalubog. Pantay na siya. Yan. Ano ito guys yung ipapasok natin dito. Yan, dito natin ipapasok yan. Yung parang may butas na yan. Yan, medyo dumadami na guys ang mga dumarating sa ating EPS motor. Yan, marami nang nanonood sa atin tungkol sa EPS motor. Paano mag-repair. Sumo. Yan, ngayon guys nakabaon na siya, doon nakatutok. Ngayon iikot natin. Kailangan guys lumagutok yan. Kapag lumagutok yan guys, ibig sabihin na lalabas na yan. Yan. Medyo ingat lang guys, kasi pag nabusalsal yan, hindi nyo na mailalabas yan. Yan guys, ganyan lang kasimple. Ito guys meron siyang spline sa loob. Tapos dito yan, may spline din siya. Yan, yung kumbaga yung ipin. Yan. Kailangan sa pagbabalik niyan guys, maisentro nyo na maayos to. Yan, kailangan hindi siya paling. Kasi kapag paling yan, maaaring kumalog yan dun sa may manibela sa ilalim. Iingay yan. Yan, ngayon ilalabas natin. Ito guys, kitang-kita naman. Ito lang ang lumalapat sa commutator ng armature. Yan. Bali, ilalim at saka ibabaw lang ang lumalapat na carbon brass. Yan. Kailangan kasi guys dito yan sa may gitna. Yung sa ni-repair ko naman guys na Hyundai Accent, sa ilalim lang siya kumukontak. Yan. Ito guys sa baba taas. Tapos ito guys, stock up. Yan, kaya kahit anong pukpok natin, hindi siya umiikot kasi stock up na. Yan. Yan guys, kitang-kita naman. Yan, hindi siya naglalaro. Ito guys, yan. Naiiwan siya. Parehas to guys nang ni-repair ko na Hyundai Accent. Yan. Tapos ito naman, naglalaro siya. Yan, ito guys, kaya naiipit yan. Kasi lumulobo to. Yan, kapag nag-init guys yung carbon, lumulobo yan. Yan, kaya umiipit siya. Yan. Yan guys, ang gagawin natin ilalabas natin isa-isa. Same process lang to guys nung pagkaka-repair ko sa EPS motor ng Hyundai Accent. Yan, itutulak nyo lang ganyan. Yan. Lalabas na yan. Tapos ito guys, namula na yung tanso ng carbon brass. Namula na. Ibig sabihin guys, nag-init yan basta namula. Long nose raya. Dahan-dahan lang guys, kasi pag nasira tong carbon holder, wala na. Pag nawasak yan guys, bibilis ang tibok ng puso nyo kasi alam nyo mag-aabono kayo. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Napakamahal nito guys ng EPS motor na to. Yan. Tapos ito guys yung spring. Yan, iingatan nyo yan. Bali 4 na piraso yan.
Tapos ang pagtatanggal niyan guys, kailangan long nose ang gagamitin nyo. Tapos iikot nyo ng ganyan. Yan. Ito guys, kapag natapos ko na to o na-repair ko na, ipapadala ko naman to guys sa sa Lanao del Norte. Nandun daw kasi yung sasakyan. Bali nanggaling lang to sa sa Tarlac. Doon kinuha ng na magpapadala sa akin. Yan. Ayan guys. Bali ito guys, mahaba pa naman. Kaya nga lang ito yung lumalapat sa kanya, dulo-dulo lang. Yan, tapos ito guys, namula na. Yan, namula na yung wire niya. Yan guys, nalapin natin pupondohan natin. Charger muna kayo. Pondohan natin ng tingga. Yan, tapos lalagyan natin ng pampakapit ko. Yung sink na may muriatic. Medyo magpo-forward lang tayo rito guys ng konti. Yan, hinangin natin guys ng mahiwagang panghinang. Yan, heater plug. Kailangan guys, tunaw na tunaw. Yan, kitang kita naman. Lutong luto. Yan. Yan guys, kitang kita naman. Yan, kailangan lutong luto. Bali, 4. Tapos guys, sukatin natin yung carbon brush. Medyo may pagkakaiba lang ng konti yan guys. Medyo mahaba lang ng konti ito. Yan, medyo mahaba siya ng konti. Kaya babawasan natin ng konti yung sa ilalim. Yan. Ang spring. Lagay muna natin guys. Yan. Tapos itutulak nyo lang yan guys. Yan. Okay na guys. Ayan lang. Bawasan natin konti. Bali ilalim guys ang babawasan nyo ng konti. Na guys, tapos isa na lang.
Konting bawas sa gilid. Kailangan guys maglalaro siya. Yan, nilulubog nyo hanggang sagad. Yan, kailangan hindi siya iipit. Yan. Yan guys, ang gagawin ko rito, pupuntuhan ko muna to. Yan, kailangan puntuhan yan. Yung lahat ng dulo bago natin ihihinang doon. Yan. Tapos ito guys, liliyahin natin to ng lihan na manipis. Yan, para kumontak siya ng maayos. Yan, nalilihan ng maayos yan. Yan, bali liliyahin natin na maayos yan guys. Kailangan matanggal tong itim na to. Yan. Tapos ito guys, ihinan ko na to. Yan guys, ang gagawin ko rito, ihinan ko na tong 4 na carbon brass. Tapos papakita ko sa inyo guys mamaya pag-assemblein ko na. A few moments later. So ito guys, nahinang na natin. Yan, kailangan guys, hinang na hinang. Di baling makapal guys ang LED. Huwag lang manipis kasi kapag manipis guys, baka kumalas. Yan, kailangan guys, hinang na hinang siya. Tunaw na tunaw. Yan. Tapos ito guys, kailangan pag nilubog nyo, hindi siya maiiwan sa loob. Yan. Kasi kapag naiiwan yan sa loob, babagal yan guys. Yan, titigas uli yung manibela niyan. Bali ito guys, itong EPS, ito yung nagpapalambot sa manibela. Yan, bali may module pa yan guys. Konektado yan guys sa module. Yan, kapag matigas ang manibela guys, ibig sabihin sira na ang motor. Yan, bihira bumigay guys ang module. Yan, ganito yan guys, kapag isasalpak nyo na. Yan, itutulak nyo lahat ng carbon brass papasok. Yan. Kailangan guys, ito ilalayo nito. Kasi kapag kinain niya ng yan, ilalayo nyo. Kasi kakainin niya nito. Yan, kailangan malayo. Yan. Yan, okay na guys. Tapos kailangan guys, kapag ipabalik nyo, yan, ito yung tanda. Yan, kailangan maibalik natin sa tanda niya. Yan. Tapos iipitan nyo guys ng plies. Yan, kasi kapag sinalpak nyo yan, hihigupin ng magnet yan. Yan. Tapos ibabalik na natin guys itong ito.
kailangan guys, isakto nyo yung, yung splay niya. Ayan. Ayan, kailangan guys, nakasagad. Yan, okay na guys. Tapos testing natin. Yan. Dito yan guys sa pula yung positive. Tapos negative sa itim. Yan guys, okay na. Yan. Yan, pumapalo siya guys. Ibig sabihin na malakas yung motor o yung EPS motor. Yan. Rinig na rinig naman sa video. Yan, rinig na rinig naman sa video. Tahimik yung motor. Yan, tahimik siya. Yan. Okay na guys. Tapos ibabalik na natin ito. Yan guys, kailangan pantayan. Kailangan may balik natin yung saktong sukat niya. Yan, okay na guys. Yan, bali guys, ganito lang gawin nyo, kaya nyo lang yung video ko, magagawa nyo na maayos yung sasakyan nyo. Bali ito guys, EPS motor to, electronic power steering. Yan guys, maraming salamat. Kaya lang mag-repair ng EPS motor. Okay guys, nandito na tayo sa JNT Express, Landayan Branch sa San Pedro, Laguna. Yan, ito guys, binabalot na ni ma'am. Talagang sulit na sulit ang binayad natin dito sa JNT Express. Yan, safe na safe ang pyesa natin. Shoutout nga pala sa JNT Express. Yan, pati kay ma'am sa nagbabalot ng ating pyesa. Yan, shoutout din kay Sir Martin Cristobal de la Cruz. Maraming salamat sa inyo sir sa tiwala nyo. Yan. Ito guys, talagang punong-puno ng bubble wrap itong pyesa natin. Yan, talagang safe na safe ang pyesa natin. Makakarating talaga ng maayos to sa Lanao del Norte. Yan. Ito guys, di-deliver pa to sa Lanao del Norte. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber ko at saka sa mga viewers po natin dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo.